Sa unang eksena, nakikita natin na bumabagsak ang Espanya dahil sa malawakang krisis. Upang makayanan nila ang krisis na ito, ang pamahalaan ay nagsimula ng isang nakakakilabot na hakbang. Pinapatay nila ang mga matatanda at kalaunan ay mga buntis na kababaihan at mga bata. Ang ilang bansa gaya ng Ireland, Iceland at Norway ay lumalaban sa kalupitang ito, kaya maraming tao ang nagsisikap na tumakas sa mga lupaing iyon. Ang mag-asawang Nico at Mia ay nagsisikap na umalis sa Espanya sa pamamagitan ng ilegal na paraan. Sinusuhulan nila ang isang human trafficker para ipuslit sila sa isang lokal na daungan para makatakas. Pagkatapos ay dumaan ang mag-asawa sa mga shipping container, nagtatago mula sa mga autoridad at sa kanilang mga monitoring helicopter. Sa daan, nakatagpo sila ng isang smuggler na humihingi ng karagdagang pera. Wala na silang natirang pera, kaya napilitan silang isakripisyo ang kanilang mga singsing sa kasal. Kasunod nito, pinayagan silang sumakay sa container ng truck na maghahatid sa kanilang daungan. Ang plano ng mag-asawa ay tumakas patungong Ireland sa pamamagitan ng paghatid sa kanila ng isang cargo ship. Pagdating sa loob ng truck, nakita nila ang mga iba pang mga tao na desperado na makaalis, kabilang ang mga buntis na kababaihan tulad ni Mia at iba pang mga pamilyang may mga anak. Binigyan ni Nico si Mia ng isang tsokolate na sinabing itabi muna ito. Ang mag-asawa pala ay nawalan ng panganay na anak na babae nang siya ay barilin ng militar. Sa isang umaga, biglang huminto ang truck at pwersahang pumasok ang isang grupo ng mga tao. Habang ang truck ay na-overload, inutusan ng mga smuggler na hatiin ang mga tao sa kalahati at sumakay sa isa pang truck. Pwersahan silang pinalabas ng mga smugglers at sinabing papatayin kung hindi sila susunod. Nakakalungkot, nagkahiwalay sina Nico at Mia sa prosesong ito dahil ikinarga siya sa isa pang truck. Sa takot agad kinuntak ni Mia ang kanyang asawa sa pamamagitan ng telepono at sinabihan siya ni Nico na huwag mag-alala. Tiniyak niya sa kanya na muli silang magsasama mamaya dahil ang mga truck ay patungo sa iisang destinasyon. Pagkaraan ng ilang oras, huminto ang truck sa isang checkpoint ng militar at inutusan ng mga opisyal ang driver na buksan ang container. Sa una, mga kahon lang ang nakita nila sa loob dahil ang mga nakatakas na tao ay pawang nagtatago sa likod ng sekretong pader ng truck. Gayunpaman, napansin ng pinuno na ang lalagyan ay lumilitaw na mas malaki mula sa labas at sinabi niyang may isang lihim na compartment ang truck. Sa paniniwalang ang mga takas ay nagtatago sa loob, sinabihan silang lumabas at binalaan ng mga ito. Dahil sa takot, dali-daling umakyat si Mia sa isang mataas na crate na gawa sa kahoy at nagtago. Ang isang babae naman ay nag-atubiling binuksan ang pinto dahil na rin sa takot na mapatay. Ilang sandali, nagpaputok ang mga opisyal na ikinamatay ng isang grupo ng mga tao. Tinikom ni Mia ang kanyang bibig, pilit na pinipigilang gumawa ng anumang ingay. Pagkatapos nito, nilinis ng mga sundalo ang truck at pinakawalan. Agad-agad na nagpadala si Mia ng voice message kay Nico na nagsasabing susunod na susuriin ang kanyang truck. Ilang sandali pa, ang container ni Mia ay kinarga sa isang barko. Nang malaman na niya na nakarating na siya sa daungan, sinubukan niyang kontakin ang kanyang asawa ngunit nabigo siya. Kaya naman, nagpasya siyang magpahinga at tuluyang nakatulog. Makalipas ang ilang oras, nagising si Mia dahil sa malakas na paggalaw ng barko. Isang malakas na pagyanig sa barko ang sumunod na nangyari at tumilapon si Mia at tumama ang ulo nito. At siya ay nawalan ng malay. Ilang sandali nagising si Mia at natuklasan ng tubig na tumatagos sa loob ng container. Sumilip siya sa isang butas at nasaksihan niya na ang mga ibang container ay lumulubog na sa tubig. Nataranta si Mia at tinangka niyang tawagan si Nico, ngunit nasira na ang kanyang cellphone. Sa sandaling iyon, nakakita siya
ng isang bag na naiwan ng isang kapwa manlalakbay na naglalaman ng isang gumaganang cellphone, gayunpaman hindi niya alam ang passcode nito. Nang makita ang tubig na dumadaloy sa loob ng mga butas ng container, nagpasya siyang suriin ang mga crates sa pag-asang makahanap ng solusyon. Ang mga crates ay naglalaman ng iba't ibang bagay tulad ng mga plastic box, earphone, flat screen TV, vodka at higit pa. Nakahanap din siya ng hoodies at nagsuot ng isa. Di nagtagal nakahanap siya ng isang yellow tape na ginamit niya upang isil ang mga butas. Di nagtagal nakarinig siya ng mga sumisigaw na boses mula sa labas. Pagtingin niya sa butas, nasaksihan niya ang paglubog ng container ni Nico. Dahil sa labis na takot, paulit-ulit niyang sinisigaw ang pangalan ng kanyang asawa. Ipinasok din niya ang kanyang SIM card sa gumaganang cellphone, ngunit hindi ito gumagana. Dahil sa pagdadalamhati, napaiyak si Mia habang pinagmamasdan ang paglubog ng container. Nakakita siya ng isang kutsilyo at naisip na magpakamatay na lang. Ngunit may naramdaman siyang sipa mula sa kanyang tiyan. Napag-isip-isip niya na gusto niyang mabuhay para sa kanyang sanggol at humiga na may luha sa kanyang mga mata. Kinaumagahan, nagising si Mia at nakitang natanggal ang mga tapes na nilagay niya sa mga butas at muling pumasok ang tubig sa loob. Kasunod nito, nakahanap siya ng mga lunchbox at kinuha ang mga rubbers nito at tinakip sa mga butas. Ginamit din niya ang isang tubo para mailabas ang mga tubig sa loob. Pagkaraan ng 2 araw, nakatanggap si Mia ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero at labis na ikinagaan ng loob niya dahil ito pala ay si Nico. Ipinaalam niya sa kanya na inabando na sila ng driver sa labas ng lungsod at magtatagal ito ng ilang oras para maabutan siya. Sinabi ni Mia na nasa gitna siya ng karagatan. Gayunpaman, ipinangako ni Nico na gagawa siya ng paraan. Sa gabing iyon, dumaan muli ang isang bagyo at nahihirapang mapanatili ang kanyang balanse. Ang isa pang mahirap na nangyari ay nagsisimula siyang makaranas ng mga pagsakit ng tiyan. Habang gumagalaw ang container dahil sa malakas na alon, patuloy na sumasakit ang labor pain ni Mia. Sinubukan niyang tawagan si Nico, ngunit nawala ang cellphone nito. Nang wala na siyang iba pang pagpipilian, hinubad niya ang kanyang mga damit, humawak sa mga tali at kalaunan ay nanganak ng isang batang babae. Kasunod nito, binuhat ni Mia ang kanyang sanggol at pumasok sa isang crate at hinintay na humupa ang bagyo. Kinaumagahan, nilinis ni Mia ang lugar at ginamit ang mga hoodies bilang mga lampin para sa kanyang sanggol. Sinisikap niyang alagaan ang kanyang anak sa abot ng kanyang makakaya isang gabi dahil narin sa sobrang pagod at gutom na ubos niya lahat ng kanyang natitirang pagkain. Nakakita siya ng drill at binarina ang taas ng container. Sa loob ng container ay limitado ang hangin at sobrang init. Di nagtagal na ubusan ng battery ang kanyang drill, ginamit niya ang kanyang kutsilyo para ipagpatuloy ngunit hindi na niya makayanan ang sobrang pagod at gutom. Habang lumilipas ang panahon, lalo lang lumalala ang sitwasyon dahil wala nang makain si Mia. Nang hindi na niya makayanan, nagpasya siyang kainin ang sarili niyang inunan na itinago niya sa box. Ika-6 na araw na niya sa loob ng container at muling nagpatuloy si Mia sa paggawa ng butas sa labas ng container. Sa kasamahang palad, ang kanyang kutsilyo ay nasira na rin. Ang kanyang cellphone ay di na rin gumagana, pati ang malinis na tubig ay nauubos na din. Kalaunan, nagising si Mia dahil sa ulan. Mabilis siyang nag-ayos ng ilang mga plastik na kahon upang ipunin ang tubig. Kinuha niya ang isang tali at sinubukang hilahin ang bakal at sa wakas ay nakita niya ang kalangitan sa labas. Pagkatapos ay lumabas siya at lumanghap ng sariwang hangin. Dinala rin niya ang kanyang anak na babae sa labas. Ngunit ang malaking problema niya ay wala siyang nakikitang iba kundi walang katapusang tubig dagat. Hindi nagtagal, pinalitan ni Mia ang lampin ng kanyang sanggol at tinapon ang maruming lampin sa tubig. Nakaakit ito ng ilang isda na nagbigay sa kanya ng pag-asa
na makakuha ng pagkain. Pagkatapos gumawa si Mia ng tool at sinubukang hulihin ang isda. Sa kasamahang palad, hindi siya makatama ng anumang isda. Pagkatapos ng maraming subok siya ay sumuko na lang. Di pagtagal, nakakita siya ng isang lumilipad na eroplano. Agad-agad siyang kumuha ng isang piraso ng screen ng TV upang ipakita at mag-reflect ang ilaw, ngunit sa kasamahang palad, hindi siya nakita. Sa gabing iyon, sinimulan niya ang paghabi ng mga wire ng earphone. Sa umagang iyon, matagumpay siyang nakagawa ng lambat na ginamit niya sa panghuli ng isda. Matapos ang mahabang panahon ng pagkagutom, sa wakas ay nakakain si Mia. Mula sa araw na iyon, nanghuhuli siya ng isda at iniimbak ang mga ito sa mga plastic box. Nagsusulat din siya ng mga SOS at inilalagay sa loob ng mga box, nagbabaka sakaling may makapulot nito. Habang sila, Mia at kanyang anak ay nasa labas, nakatanggap siya ng tawag galing sa kanyang asawa. Ngunit sa kasamahang palad, si Nico ay nahuli ng mga sundalo habang sinusubukang magnakaw ng bangka upang makatakas. Siya ay nabaril at malapit ng maubusan ng dugo. Nagpasya siyang gumawa ng maliit na balsa gamit ang materyales na nakuha niya sa loob ng container. Di nagtagal, may napansin siyang seagull na nagbibigay sa kanya ng pag-asa na maililigtas. Pagsapit ng gabi, inihanda ni Mia ang kanyang balsa at inilagay ang kanyang sanggol dito. Kinaumagahan, inihagis ni Mia ang nahuli niyang isda, umaasang makaakit ng ilang ibon. Sa sandaling iyon, kinausap niya si Noah na sinabing ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya. Kasabay nito, isang bangkang pang-isda ang naghahagis ng lambat sa lugar. Napansin ng isang mangingisda at ng kanyang pamilya ang mga sigal na nakapalibot sa isang bagay. Nilapitan nila ito at iniligtas sila Mia at ang kanyang anak. Biglang naluha si Mia nang malapit na silang makarating sa pangpang ng Ireland.